Kamusta pong muli mga katambay? Muli po si Katambay Manong po sa Tambayang Makabayan. Ito po, meron naman po tayong kukumentuhan mga katambay. Ito po, medyo nakakalungkot po. Kasi meron po isang balita at pahayag na ang administrasyon daw po natin ngayon sa pamamagitan po ni PBBM, malabo daw pong maresolba ang mga krimen at ang sinasabing war on drugs. O ito po ay malabong-malabo daw po na magtagumpay mga katambay. Kung bakit, alamin po natin sa balita at komentuhan po natin mga katambay. Umpisahan na po natin. Nababahala ngayon ng isang anti-crime group dahil mismong Pangulo na ng bansa ang sangkot sa iligal na droga at kasama sa ginagawang investigasyon ng Senado. Ayon pa sa grupo, hindi anya nila nakikita na seryoso ang kasalukuyang administrasyon sa kampanya nito kontra iligal na droga. Si Almar Forzuelo, sorry po. Gumulong na sa Senado ang investigasyon kaugnay ng umano'y pagkakasangkot ni Pangulong Bongbong Marcos sa iligal na droga. Dito, walang takot na inihayag ng dating PIDEA agent na si Jonathan Morales ang kanyang nalalaman patungkol sa ibinigay na impormasyon ng confidential informant kaugnay ng sinasabing paggamit ng isang alias Bonget ng white powdery substance kasamang artistang si Marcel Soriano sa isang condo unit sa Rockwell, Makati City. Dahil dito, nababahala ang grupong Anti-Crime and Community Emergency. Ang response team OZRT, gate nila, Pangulo na ng bansa ang mismong sangkot dito. Nakakabahala yun. Isang malaking pagkabahala sa amin na dapat ito ay mabigyan ng tuldok, no, at ma-clear. Dahil hindi siya pwedeng mamuno kung hindi mabigyan ng clearance yung kanyang pangalan. Dahil hindi niya pwedeng labanan, sugpuin. Ang isang malaking problemang ito sa ating bansa, ang droga, kung siya mismo ay naku-question yung kanyang integridad patungkol dito. Ayon kay Edwin Manite, Vice President for Operations ng grupong ASERT, patunay nito ang patuloy na pagtaas ng naitatalang krimen ngayon sa bansa. Regarding dun sa question mo kung tumataas ang crime index, tumataas, no, sa ground. Kami na nandito sa ground, nasa grassroots, nararamdaman namin na tumataas ang crime. At lalo na ang drugs, kapag ikaw ay naglakad ngayon ng gabi, makikita mo na lantaran ang bilihan ng mga droga. Kaya naman hindi maiwasan ng grupo na ikumpara ang kasalukuyang administrasyon at ang panahon noon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa comparison po, talagang ang ating Pangulo dati talagang 101% ang kanyang war on drugs. At wala siyang sinisino, wala siyang tinatangi doon sa kanyang polisiya na sugpuin ang malaking problemang ito sa ating lipunan. Hindi rin nakikita ng grupo na seryoso ang Marcos administration pagdating sa usapin ng iligal na droga. Wala ko nakikita ang serious. I'm sorry to say this, I'm sorry to say, pero wala ko na. Unang-una, doon na lang sa pagkakahuli nila, doon sa sinasabi nilang napakalaking bulto ng drugs doon sa Alitagtag, Batangas. Maraming question po doon. Kaya naman hamon ngayon ng grupo kay Pangulong Marcos, sumailalim ito sa isang honest drug test. Sa tingin ko, ang pinakamagandang gawin ng ating Pangulo dito ay magkaroon ng isang honest to goodness na drug test sa kanya. At nang sa gayon, maalis yung pagdududa ng mga tao. Maliban dito, iminungkahi din nila na dapat isama sa requirements sa mga kakandidato tuwing eleksyon ang drug testing. Yes, definitely. Actually, yan dapat ang isa sa mga, siguro kung kailangan baguhin yung ating saligang batas. Kailangan idagdag itong requirement na ito sa lahat ng mga papasok sa public service, sa mga kandidato, mula sa pinakamataas hanggang sa pinakamababang posisyon ng gobyerno. Kailangan lahat sila ay mag-submit ng honest drug test. Ang grupong Anti-Crime and Community Emergency and Response Team OZRT ay nabuo noong taong 2016 kasabay ng pagtakbo sa pagkapangulo ng noong mayor ng Davao na si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Para sa Diyos sa Pilipinas, mahal Almar Forzuelo. Yan po mga katambay, nakakalungkot po dahil napakalaki na po ng ang drugs na bumalik na naman po yung sinasabing problema ng ating bansa. Dahil nung panahon po ni Pangulong Duterte, talagang sinasabi nga po na 101% yung talagang pagsugpo ng illegal na droga sa ating bansa. Pero ngayon po, hindi po nila nakikita ng anti-crime group. Ito pong seryoso
na pagsugpo dito po sa ating bagong pamahalaan, mga katambay. At syempre po, nahihirapan po na talagang masugpo ang droga dahil unang-una po, kung ang ating Commander-in-Chief di umano ay isa sa nagkakaproblema po at nasasangkot ang pangalan po at naiimbestigahan po ngayon, di po ba, sa Senado. At nadadawit po ang pangalan ng Pangulo dito po sa PIDEA, lalo sinatawag na PIDEA leak, di ba? Na nabubulgar at talagang marami pa tayong matutuklasan sa susunod na hearing. Dahil nung unang hearing, nakita naman po natin talagang tahasang sinasabi po na talagang ang Pangulo nahandun po sa sinasabing drug war nila, sa drug list, mga katambay. Kaya nakakalungkot po. Talagang ito pong nakikita po ng grupo na anti-crime group, talagang palala ng palala ang droga na naman sa ating bansa dahil kung maglalakad ka nga raw ngayon sa gabi sa ating sa ating mga barangay, talagang talamak na naman daw di umano ang una ang gumagamit at ang bentahan, mga tambay, walang takot. Walang takot po ang mga addiction natin ngayon, mga tambay. Para po silang naging malayang-malaya na naman po ngayon at bumalik po. Talaga ang sinasabing walang takot, bumalik na naman na hindi sila natatakot ngayon sa pamahalaan, mga katambay. Dahil di umano, mismo daw ang Commander-in-Chief involved. Kaya wala rin daw seryosong ginagawa. At yung sinasabi po ng grupo po ng anti-crime, pati daw po yung paghuli rin sa may Batangas na bulto-bulto at sandamukal na droga, may question pa raw po yun. Talagang hindi pa talaga sigurado na yun talagang malinis yung pagkakahuli ron. At di po ba, mga katambay? Kaya po tama po yung hamon nitong grupo ng talagang number one na gusto rin nilang mawala ang droga sa ating bansa. At least, ma-maintain yung nasimulan sana di umano ni dating Pangulong Duterte. Talagang hamon din po para maging seryoso ang paglaban natin sa droga at matutukan isang paraan na dapat gawin ng ating pamahalaan, lalo po ng ating Commander-in-Chief, linisin po muna niya yung kanyang pagkatao, di ba? Magkaroon po sana ng honest, drug testing sa Pangulo para po, bumalik ang tiwala ng tao sa Pangulo na siya po nasasangkot po sa napakatinding excuse me po, akusasyon, lalo po sa droga, mga katambay. At isa rin pong napakaganda pong request po ng anti-group na ito na talagang ilagay na po, isabatas na ang lahat po ng official natin, lalo sa mga tatakbo at mga ngarap na maglingkod, di umano sa ating bayan, isama na sa requirements, di po ba, mga katambay, yung drug testing, di ba? Kaya lang siyempre, hindi basta-basta drug testing lang po ang gagawin dapat, di po ba? Dahil alam naman po natin, napakarami na po pwedeng, gawin at nadadaya di umano pag ang testing ay sa ihi lamang, mga katambay. Di po ba? Marami nang nagpapatunay dyan. Kaya dapat po, talagang yung sinasabing honest, saka yung talagang hindi nadadayang drug testing ang gawin, di po ba? Sana i-push po ng ating mambabatas yan, lalo po sa Kamara, na talagang ngayon po, nalalapit na naman po, di po ba? Malapit na naman ang halalan natin ngayon, itong 2025. Sana isama na nila ito sa isang requirements ng isang maglilingkod sa ating bansa, na talagang drug testing muna at isama sa requirements ng COMELEC, di ba, hanggat maaari. Dahil kaya naman pong gawin ng COMELEC po yan sa tingin ni Kamanong. Kaya po nalulungkot po si Kamanong, mga katambay, pagka ganito po ang nangyayari sa ating bayan, na paano po tayo bubulusok pataas pagka ganito po ang ating kapitan. Napakalaki ng problema, lalo po sa bisyo na droga. Paano niya po patatakbuhin ng isang bansa, lalo kung meron ka pong problema na hindi po ba nare-resolve, lalo sa issue ng droga, di ba? Nandiyan pa yung sobrang talagang problema natin sa taas
ng ating pangailangan sa buhay, di ba? Ang pagkain. Yan, nag-aamba pa ang mga kuryente ngayon. Ang kuryente natin ngayon, sobrang init. Nagkakaproblema pa. Kaya baka ang ating brownout na naman, madalas na naman mga tambay. At nagbabadya rin ng pagtaas ng gasolina. Kaya napakahirap po ang pagdadanasin natin mga tambay. Tapos meron pang napakalaking problema ang Pangulo. Nandiyan pa yung mga nabubuong grupo o nabuo ng grupo para pababain sa pwesto ang ating Pangulo, di ba? Yung Marcos Resign Movement, meron pa po. At marami pa pong grupo na talagang hindi nagugustuhan dahil ang ating Pangulo nagbabalat, may tinatawag po sila ron, nagbibingi-bingihan, di ba? Nagbubulag-bulagan sa katotohanan dahil ayaw pa pong kumilos, di umano, ng Pangulo. Binabaliwala niya po yung napakalaking issue sa kanya, lalo po sa droga, di ba? Ayaw niyang magpa-testing o drug testing ang Pangulo. Talagang pilit, nakikita naman po natin kung ano po ginagawa sa media at sa Senado, di umano. Talagang halos puro tagapagtanggol po ng ating Pangulo, ang Senado, di umano, at ang Kamara, at kasama na rin ng malalaking media na talagang ang binabakbakan po nila yung nagbunyag at yung merong dokumento na sinasabi rin di umano na legit o totoo yung dokumento na hawak. According mismo kay Senator Bato na siya'y naniniwala doon sa hawak o doon sa dokumento na nag-leak sa PIDEA. Kaya yun po, napakadali po, di po ba? Para kay Kamanong, yung magpa-drug testing ka, di ba? Kung talagang wala kang tinatago, di ba? Parang si Kamanong, kung wala naman ako tinatago, hindi naman ako nagdodroga, hindi ako nagdadrugs. Bakit ako matatakot magpa-drug testing ulit, di ba? Kung wala ka naman tinatago. Kaya lang naman ikaw natatakot o yung may agam-agam pa sa puso mo kung may tinatago ka, di ba? Yun lang po kasimple yung logic nun eh. Kung wala kang tinatago na anomalya sa sarili mo na hindi ka nagdodroga, ora mismo, baka hindi pa makalipas ang araw, lalabanan mo yung hamon sa'yo ng mga kababayan mo, di ba? Kung meron kang tinatago sa sarili mo at talagang gusto mo mapagtakpan, talagang hindi ka na nga siguro di umano kikibo at hindi mo napapatulan yung mga issue kahit napakabigat na at napakalaki na. Di ba? Kaya mahirap po ito dahil 2 taon pa lang po sa pwesto ang Pangulo tapos meron pa po siyang 4 na taon na bubunuin na laging ang issue sa iyo droga na hindi mo tuldukan, hindi mo linisin ang iyong pagkatao, 4 na taon kang babakbakan ng mga oposisyon sa isyung droga. Di po ba? Nakakalungkot po yung gano'n na meron kang pamahalaan laging protesta sa iyo, droga. Di po ba mga tambay? Kaya abangan na lang po natin kung ang Pangulo po isang araw po talagang lilinisin niya na ang kanyang pangalan lalo po sa droga. Di po ba makatambay? Abangan po natin sana para yung kanyang gobyerno ay maiyahon niya sa kahihiyan. Di umano, di ba? Kasi nakakahiya yan sa isang sa panahon natin ngayon lalo sa pagkatao ng isang commander-in-chief na may issue ka na nagdodroga, di ba? Sana linisin ng Pangulo isang araw mga katambay. Hindi naman po masama yun kung wala ka naman tinatago, di po ba? Muli po si Katambay Manong po, nag-iiwan po at nagpapasalamat po sa mga naagusto ng ating napakaliit na channel, ang Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok. Muli po si Kamanong po, nag-iiwan po. Tis-tis po tayo mga tambay. Konting tis lang po. Makakabangong pang muli ang ating bansa. Paalam. Bye-bye.